Wala po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sorry po, pasensya na po at medyo nandito po ako ngayon sa probinsya, no? Nais ko lang po siguro ibigay yung mensahe na po nung kapanahunan po ni President Duterte, we also created our own social media policy po nung time na nun. And kasama po ang inyong lingkod sa pag-create ng social media policy na yun. Kaya lang, syempre, panahon ni PRRD po, nirespeto po ni President Duterte ang malayang pagpapahayag. Lalong-lalo na po ay nagkaroon din po siya ng maraming beses even sa ating mga friends na media, whether kaibigan o against him, napakaluwag po ng ating presidente nung time na yon, no, tungkol sa pagre-report about him or ano yung mga sinasabi niya. Minsan, 'di ba, nababaliktad pa yung kanyang mga sinasabi kaya nagkakaroon ng mga disinformation or parang hindi pagkakaintindihan. Ang kagandahan kay President Duterte noon is siya mismo kapag kailangan mag-clarify ang mga bagay o issue-issue, siya ang nagsasalita tungkol doon and the people follows. Yun ang kagandahan because makikita nyo naman po how genuine it is or ano yung sinasabi ni President nung time na yon ay yun lang din yung aming bilang dating former kasama ng PCO at si Spokeshari na kasama po na naging spokesperson po ng ating presidente, yun lang din, hanggang dun lang din ang aming ang sasabihin. Because ganun ganun po talaga. And alam din po natin lahat nung during that time is also we are also a victim of fake news. Ako, biktima ako ng fake news. Si Harry Roque is also a victim of bullies and fake news and a lot of intrigues or kung yun po yung yun po yung inaano ng ating mga mambabatas na masyado tayong offensive or masyadong offensive ang ating mga Pilipino, kami nung time na yon, tinake namin lahat ng offense. Tinake po namin lahat ng pambabatikos. Pero kami, nilaban po namin kung ano lang yung totoo at ano lang din ang naaayon at basihan dun sa sinasabi po ng ating presidente or ng leader. Pangalawa po, dati po, nakakausap ko rin po ang ating mga social media platforms, ang Facebook, lahat po yan. Ngayon po, dati nagkaroon po ng issue yan na bakit ganon, may mga fact checkers sila, no, na minsan hindi natin alam talaga kung are they credible enough to be fact checkers, 'di ba? At that time. But then one time na ano natin yan, alam niyo ang Facebook, ang mga social media, ang Meta, they all have their own policy. Kumbaga, ang rule lang sa kanila is, you follow our policy, you follow our community standards, then walang problema. Hindi siya, and I asked, paano ho yan? Don't you apply the Philippine laws or whatsoever? Because, you're here, you're doing your business here. Ang sinasabi nila, nung time na yon, I don't know kung nag-iba na, is that they are applying the international laws or international standards. So therefore, for whatever it is, ang community standards nila, as long as fina-follow po natin ang community standards ni Facebook, okay po 'yon. Walang problema, ginagamit natin siya. Ang magpupulis doon ay ang social media or ang platform kung may offensive na or going beyond the community standards. And at the same time, syempre, kung merong threat sa security. Threat in a sense that terrorism or sabihin natin criminal acts that are being done on yan, nire-report po yan. And kina-qualify yan mismo ng social media. Kasi sila naman ang makakapagsabi kung, ay, ano ba to? Hindi ba magandang ah, fake news ba to o hindi? They're the ones who qualify. Kung fake news yan, tatanggalin nila. Kung hindi fake news yan, edi tuloy, 'di ba? So yun. Yun po yung doon lang po tayo. Siguro ang advice ko sa lahat po, kasi lahat tayo nasa Facebook eh. Ang akin lang is, if ever man napatawag po itong mga vloggers ito, I think I'm one of them. Pero uh, ang akin lang po is that kung mapatawag man sila at may mangyari man sa kanila, how are you sure that merong other Filipinos na 40 or 100 or buong Pilipinas hindi magsasalita at maging vloggers? 'Di ba? Hindi tayo kakasya lahat sa isang lugar. So yun lang po lamang po. So andito ang mga abogado natin, andito yung mga lawyers natin. Napaka-free ng ating free market of ideas and are dito sa
pagdating po sa talakayan, nagkaroon po ng Facebook eh, nagkaroon ng social media, nagkaroon ng Meta, nagkaroon ng TikTok para ang mga tao makapagsalita. Sa atin ba dapat ang tanong ko is, sa atin ba dapat isisi yun na nagkaroon tayo ng platform? Or hindi ba dapat kinukol din natin ang attention ng mga platforms or sila mismo, di ba, ang magpulis? Dahil sila naman ang gumagawa nun. Yun lamang po. Salamat po. Maraming salamat, Pebs, sa iyong paunang pagsasalita. At maraming salamat sa iyo. Tama nga ikaw. Kung lahat naman ng Pilipino ata at mga tao sa buong mundo may may Facebook na, may TikTok. Lahat na ata ng platforms ginagamit. So parang napaka-sweeping ng ganitong pag-invitation nila. Alam naman natin yung Quadcom. Oh. Well, anyway, alam nyo, ang maganda dito sa internet, ito talaga yung katuparan ng tinatawag nating information superhighway, marketplace of ideas. Alam mo, sa desisyon ng mga hukuma, ng sinasabi nila, ng tunay na basehan ng katotohanan ay kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malang merkado ng mga ideas. No? So kapag sinupil itong internet, talagang sayang yung tinatawag nga nating superhighway of information. Mother Dragon, alam ko kung ikaw ay naririto, ikaw ang unang-unang ipapatawag. Anong mensahe mo dyan sa unang-una sa WAD Committee at anong mensahe mo sa mga kapwa vloggers natin? Well, para sa Huwad Committee, mga jutang nila. So, pero, pero siguro baka na-persilapid na rin ako. Pero yun yung nakikita natin. Kasi unang-una talagang talagang gusto tayong gurgurin. So ngayon, since 2022 nga po ako ay nagsasalita na patungkol dito. I think okay pa rin yung sound ko, no? So kung nandiyan ako spoke sa Pilipinas, baka 7 feet below the ground na ako. Kasi ito naman talaga yung, it's sad to say, dahil unang sinampulan dyan si Percy Lapid. Kung nandiyan ako sa Pilipinas, wala tayo ngayon dito. 'Di ba? Kasi ang target, kasi ako yung isa sa pinakaunang nag-expose ng smuggling, kidnapping, lahat ng kawatan ni Bangag Jr., ni Liza Marcos, aka Liza Tanas, nila Tambaluslos. So hindi ako bubuhayin ng mga yan. So, ang message ko sa mga nandito ngayon, like mga vloggers, wag po kayong matakot at talagang ito lamang ay parang pagsubok nga na lalo tayong patibayin at makita ng taong bayan kung gaano tayo ginigipit ng bangag na administrasyon na ito sa pakikipagsabuatan ng Huwad Committee, ng Tridor Committee, kung ano man ang tawag sa kanila, sila ang tunay na mafia, traidor, taksil sa atin sa bayan. Tsaka kung mapapansin mo, nabasa ko rin yun, no, yung article sa Inquirer, Professor Ana. Ako rin. Yung mga pinatawag doon, halos lahat, sabi ko nga 99.9% ay kritiko ni Bangag Jr. And also, PRRD supporters. So kitang-kita mo na ang target is tayo. Actually, yung bago tayo nag-live, nag-vlog din ako, sabi ko nga, saan napunta yung Intel funds nitong mga gunggong na ito? Naglagay sila ng pangalan doon na isa sa admin o admin ng katulad ng political witch boy. Ang nilagay nila si Joe Smith Medina. Kilala ko tong taong to. Nasa Thailand yan, nananahimik. Sabi ko nga, anong katangahan nitong hubadero na Fernandez na ito na hindi ginagamit yung utak, yung Intel funds na napakadali naman makita yung page transparency kung saan-saan located itong mga admin. May nakita ba sila na nasa Thailand ang isa sa administrator? Wala. Wala, kahit i-check nyo ngayon. At even before, hindi nila makikita yan kasi mga palangga, hindi ginagamit yung Intel funds. Sa kabobohan nila ngayon, inamin ko sa aking mga viewers na ako si political witch boy. So, nakakatawa lang kasi
talagang mga bobo, talagang nakikita mo talaga na hindi nila ginagawa yung, yung tama in terms of investigating this kind of kadyatahan nilang mga hearing-hearing na ito bago sila maglathala ng mga pangalan ng tao. So 100% itong hearing na ito sa pagpapatawag sa ating mga vloggers, like sabi ko nga 99.9% ay Duterte supporters, ito po ay panggigipit, ito ay pagsusuppress, pananakot, at ang target nila ay i-contempt tayong lahat para wala na pong mag-criticize sa kanila. So yan, kaya wag po tayo matakot at naririnig naman tayo ng mga bruskong-brusko dyan. At sabi ko nga, sana no, magkatotoo yung mga panaginip at nakikita ko sa Barako na lumipad yung julo ng mga, ng mga kalaban ng bayan. Yun lang muna. Oo, at saka alam mo, sis, nag-message pa lang sa akin si Joe. Sabi niya, hindi naman ako yung political witch boy daw eh. So sabi ko, so ibig sabihin, pwede niyang filean ng kaso tong mga to. Kasi True. parang ano yan eh, libelous yan eh, 'di ba? Hindi nila ginagawa ang due diligence nila sa mga pinagsusulat nila sa announcement nila. Ang dami-dami nilang pera, nauubos nga yung pera ng bayan, pero simpleng pagdo-double check lang ng mga pangala at saka kung talagang sa kanila yung account, eh hindi pala nila magawa. At saka very obvious naman, this is like silencing. It's a way of tawag nito pananakot na para alam mo yun, matakot at huwag ka na magsalita kasi or else papatawag ka sa congressional hearing. Eh nagkamali naman ata sila ng tinatakot eh. Kasi itong mga nasa listahan, I don't think matatakot yung mga yan. Eh yan, ikaw, Actually, isa sila ka yung na natatakot dun sa eh. atin. I don't think matatakot, Sus Maria Jose. Parang lalo pa nilang ginagalit ata yung mga to at saka yung taong bayan. Kasi alam naman ng mga taong bayan kung ano mga ginagawa nitong mga nasa listahan. Hindi naman yan, Diyos ko Lord, in any case, na ano ako dito kasi tini-check ko din kung sinong mga nasa loob ng Zoom natin. In any case, ngayon wala pa akong makita dito na kasama sa na-invite. Hindi ko alam kasi hindi ko rin familiar Please daw sa. yung video. Mm-mm. Oo. Pebbles, pakitawagan sila kasi nagpupulong sila ngayon eh. Nagpupulong sila, nagsa-strategize sila sa kanilang gagawin, no? So magkakasama sila lahat actually, no? So kung matawagan natin si Attorney Trixie o kaya si Doc Lorraine, magkakasama sila si Crisette, si MJ, lahat sila magkakasama ngayon. Oo, Hi, sir. pero Siguro tawagin na lang po muna natin. Nandito po si Sir Ado Pagkalinawan, nakita ko po. And I also, Oo. maganda po siguro kung magbigay siya ng inputs, no? Sir Ado, baka pwedeng ikaw bilang dating ngayon commentator, at the same time, you're also a blogger also, di ba? You also write your piece on practitioner. social media. So, can you please give us or your wisdom? Thank you po. Okay, ask to unmute. Diba? You also write your Okay. So, Ayan. can you please give us or your wisdom? Thank you po. Okay, ask to unmute. Ako ay, can you hear me? Yes po, yes po. Okay. Ako ay nalulungkot ngayon dahil Yes po, yes po. okay, 77 years old na ako. Ako ay hindi ko inakala na sa tanang buhay ko sa ilalim ng republikang ito ay makakaranas tayo ng ganito. At maraming dahilan kung bakit, and I can rattle so many things. Alam po ninyo, tama si Pebbles. Noong panahon ni Tatay Digong, abay binigyan pa ho ako ng programa sa Radyo Pilipinas. 2 oras, 3 oras ho. 5, 6, 7, 5 to 7 eh. Tapos naging 4 to 7 no? Ng umaga. At nakatulong po tayo sa
pagiging number nasa top sa pagpunta ng Radyo Pilipinas sa top 7 sa rating. At akala ko ang nung mag-meeting kami nung boss ni Pebbles na si Martin Andanar, akala ko yung offer was to serve as a mouthpiece for the administration, no? Yung parang foil, para mag-echo, para mag-PR. Nagulat ako dahil nung makausap ko si Tatay Digong, ang instruction ko, sabi ko, ano ho ba ang boundaries nito? Ano ho ba ang parameters ng aking pagbo-broadcast, no? Well, ang sabi niya, anong parameters pinagsasabi mo? Sabi niya, binigyan ka ng airtime, this will be a co-production, bahala ka kung ano sasabihin mo. But one thing na gusto kong pagtuunan mo ng pansin, I'm paraphrasing of course, no? Ay yung mga pagkukulang ng administrasyon ko. At tutukan mo mabuti ang mga cabinet members at matikusin mo ng gusto kung tatanga-tanga sila at kung anong pagkukulang nila. Of course, without saying na kung maganda naman ang ginagawa, di-report mo din. In other words, here was a Secretary of Communications and the President of the country who was giving me blanket authority over a 2-3 hour program, prime time, sa buong Pilipinas, no? Sabi ko, edi okay lang, sabi ko. Gagawin po natin at yan ang ating magiging panuntunan. So, yun po ang ginawa ko from 2017, June 5 po ako nagsimula. Tandang-tanda ko yan. Hanggang 2022, no? 5 taon ng malayang pagpapahayag sa isang programa na nasa ilalim ng programming ng radio station ng gobyerno. Unbelievable, di ba? Against this background is a total contradiction kung ano nangyayari ngayon. Hindi lamang kinontrol ang mainstream media. In fact, binili na nila lahat, no? At pati yung ABS-CBN, binili na ng mga ano dyan, mga if I'm not mistaken, it is Martin Romualdez now who has the majority stock sa ABS-CBN. Kaya kating-kating naman to si Congressman Salceda na iparenew ang franchise niyan. But having said that, it is in stark contradiction. This administration from almost day one, akala ko dati dahil narcissistic lang ang ating Pangulo ngayon or masyado lang insecure ang kanyang asawa, no? Pero hindi pala. This is a policy, a hardline policy of a predator government. I've been searching for the past 30 months for the proper adjective na gamitin dito. And what I can really say is this is a predatory
administration. Huwag na kayong maghanap ng rhyme and reason kung bakit nila ginagawa ito. Ubusan ito. Itong labanan nito, as far as they are concerned, is ubusan. Hindi lamang ng pasensya, ha? Kung hindi ng resources, ha? And maybe, sabi nga ni Maharlika kanina, ay buhay, safety, security nating bawat isa. Medyo ano ko kanina medyo adamant ako magsalita kasi tinitingnan ko yung coconut tree sa likod ni Maharlika Baka may mga espiyang umaakyat dyan wala naman pala, no? So, makapagbiro ng kaunti. So, yan ho ang aking perspektibo sa nangyayari. Wala naman pala, no? Ha? Yan ho ang aking perspektibo. Malalim pa dyan. Ha? Kung kayo'y nakikinig sa aking mga vlog at sa vlog ng aking mga kasama sa broadcast, alam ninyo na ang tunay na naghahari sa Pilipinas ngayon ay hindi itong inihalal nating Pangulo. Alam ninyo, nakatali ang kanyang kamay, ha? At obvious na obvious tuwing haharap siya sa media. Ako'y naaawa na dahil mukhang hindi niya alam kung ano kanyang sinasabi. So, contextual lang. Hindi niya alam. Ito ba ay dahil pinagtatakpan ng mga nakapaligid sa kanya ang tunay na litrato ng ating bansa ngayon? O talagang itinatago na sa kanya ang mga nangyayari? Lalo na kung ito ay may katuturan sa militar. Nakakaawa na Pati itong mga espiya na nalaman ko lang kaninang umaga, ito palang inaresto nila ay mistaken identity, which we are still verifying, no? Paano? With all the powers, with all the money, ay namimintis ang Pangulo sa informasyon. Paano siya, for instance, by way of exemplification and illustration, paano niya sasabihin at i-leverage ang isang foreign country, for instance, na itigil mo ito, itigil mo ito, itigil mo ito, itigil mo ito, at pag ginawa mo ito, aalisin ko yung Typhoon missile system sa Lawag. Wala bang nagsabi sa kanya na a few days ago, naglabas mismo sa mga dyaryo at sa blogs na sinundo na ng isang American C-17 ang Typhoon missile system at wala na ito sa Lawag? And suspetsa ko lang, isinauli na ito sa Guam. Bakit gagamitin niyang leverage? Ito ibig sabihin, hindi niya alam. At miski na ano pa ang sabihin niyang spokesman na yan sa Armed Forces of the Philippines, na si Padilla, na sila lamang ang nagdidesisyon kung siya ilalagay ang mga assets sa mga EDCA bases. Hindi totoo yan. Hindi kayo nagdidesisyon. Isang banyagang bansa, nakatali ang inyong kamay, At inilalahad ko na ngayon, lahat ng inyong kilos, lahat ng kilos ng cabinet, mga trade, mga foreign affairs, mga defense, at mga tourism, mga kabansa, ay itinali na ng mga Amerikano ang kamay natin pare-pareho. Kaya bagsak na ang ating gross domestic product from yung projected nilang over 6
to only 5.2, at yan will still worsen dito sa 2025. Makakakita po tayo pag hindi ito tumigil ng mas masahol pa na pagkatuyot ng ating ekonomiya, ng ating pang-araw-araw na kabuhayan. Wala hong ginagawa para itayo ang intereses ng mamamayang Pilipino. Lahat ng narrative ay para i-promote lamang ang kanilang intereses at lalo na ang intereses ng isang banyagang bansa. Nakakaawa tayo at sabi ko nga, the way I started, hindi ko inakala na in all my 77 years na ako ay buhay, that our freedoms, our rights, and our very constitution will undergo this state, hindi lamang of disrepair, but it is close to a failure of state. At kung titigil tayo dahil tinakot lang tayo, magsama-sama na tayo doon sa sa kulungan sa Kongreso. Pagka kinuntempt at kinulog doon yung mga kasama natin, magpunta tayo mismo sa Quadcom. At tayo na mag-volunteer tayo, na mag-witness tayo doon. Mag-volunteer tayo na ma-citing tayo sa contempt at makulong din doon. Siguro naman, libre ang pagkain doon, no? Walang charge. So, okay lang. Pero, tatakotin nila tayo sa pamamagitan ng ganito. Excuse me, dati na ho kaming takot. Hindi na kami pwedeng matakot. Maraming salamat po. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.